Hi mga boss, bossing, mga koys, Docolet. Ang vlog ko naman ngayon tungkol dito sa mga isa pang issue ni NMAX version 1 or kahit si XMAX version 2. Mostly puro version 1 lang yung napapansin ko ngayon. So yung iba nagtataka, once na bumirit ka kay NMAX, on mo, andar ka. So once na bumirit ka 60 to 70, magugulat ka, biglang ilaw si check engine at zero speedometer at ilaw ang ABS. So hagok, ibig sabihin naglimit siya. Ngayon itatabi mo yung NMAX mo, syempre natakot ka, nag-check engine tapos nawala speedometer, ilaw ABS. So gigilid ka ngayon mga bossing. Tapos on mo and off, off and on mo muna, tapos testing, normal na naman siya. So ganito, issue to sa mga late natin ng mga NMAX. So medyo palitin na rectifier niyan, tama. Pero sa mga naka MDL lights, lalo na mga loaded, may sound system, may alarm, may kung ano-anong mga ilaw, pwede naman siya. Kaso sa rectifier, hindi naman porket ABS issues, ABS agad ang sira. So maraming ang pinagkakos niyan. Sir Mel, shoutout kay Sir Mel. Naturo naman ni Sir Mel kung paano yung mga basic troubleshoot niyan. Then ako din, meron naman mga basic troubleshoot kung hindi nakuha. So pag-usapan natin yung sa rectifier issue. Ngayon, kung normal kang tumatakbo, once na bumirit ka, ulitin ko ulit, tapos nag zero speedometer, tapos may low ang ABS, check engine, so matatakot ka. Syempre akalain mo ABS issues to syempre hindi naman biro ang ABS. So gigilid ka, off mo yung motor, on mo, normal na naman siya, tama. Ganito boss, isa pang issue niyan, palitin sa rectifier or si battery mo. Either ayaw na tumanggap ng charging ni battery, bloated si battery, or si rectifier. Sinasabi ko to kasi alam niyo mga boss, lahat yan experience ko. Kaya yung NMAX ko sa Facebook ko, yun na nagbigay sa akin ng break. Alam niyo bakit? Doon lahat sa kanya nagsimula ang sakit. Nung time na yung NMAX ko naman nang may sakit, alam niyo yan, check up dito, check up doon, kasa dito, kasa dyan. So lahat ng mga possible na mga shop, tumupunta ako dyan para masolusyon yung akin. So yun nga, gastos talaga. So eto, may papayo ko, yung mga ganyang rectifier na experience ko rin yan. Wala akong wala akong ginaya or alam na mga ko yan, mga kliyente ko yan. Kasi yung iba, kala nila porket pinalitan ng rectifier, masosolve na yung ABS issues nila. Katulad nung hindi gumagana yung speedometer, nakailong lang lagi si ABS pero gumagana si speedometer. Mga koys, hindi po lagi yan ang issue ni ABS. Pwedeng rectifier. Sa rectifier, nagiging issue lang yan kapag rekta ka, so high voltage, high RPM, maguguluhan si rectifier kung tama ba yung battery na battery na charging niya. So voltage regulator, which is si rectifier nga. Then sa mga naka MDL, yun nga, tapos mataas ang load, alam niyo naman mga koys, guys, si battery natin is 6 amperes lang. So kung bibigyan mo siya ng madaming load, so si ABS kumukuha rin ng kuryente yan, syempre halos kalahati niya kinukuha niya sa battery. So bibigyan mo siya ng load na iba, maguguluhan sa rectifier, tama. Ngayon, eto, once na nagloko yun sa inyo na may kayo, MDL, mini driving ato mini driving light version 3, max matala o kaya mga blue water, kaya na nating solusyonan yan. So pamamagitan ng taasan natin yung kuryente ng regulator natin. Kasi kung ibabalik pa rin natin yung stock, bibili tayo ng stock, syempre budgeted, try nyo sa stock, pwede naman, kaso kalaunan syempre masisira din siya kasi nga taas ng load natin, battery, MDL, blue water light, alarm, etc., sound system. So pinaka the best kung ino-offer dyan, MTRT,
Baka naman. Pero si MTRT, subok ko yan. Ang SRP niya, kayo na lang mag-check. Pero kagandahan kasi kay MTRT, mataas ang kuryente na binibigay niyan. So kaya niya supplyan yung mga load natin sa NMAX. Again, hindi lahat ng issues ni ABS ganito. Piling-pili lang. Nabibilang lang sa kamay. So sa mga nag-check na ABS, pakipaya rin to sa kanila. Again, kung saan ka nagpa-check ng ABS mo, sana maging loyal ka lang sa kanya para maiwasan yung mga komplikadong bagay. Hindi ako perpekto, pero ginagawa ko naman kung ano yung dapat. Salamat sa mga magtitiwala at sa mga basher, mga boss. Sana napag-usapan natin na maayos. Kinulit nyo lang sana ako. Andito lang naman si Doc, pero hindi natin talaga maiwasan yung mga ganyan. Kaya pasensya, wala akong ibang sinasabi kundi pasensya. Tapos tiwala lang, kung nasaan kayong mekaniko, magtiwala kayo. Ngayon, kapag di kayo satisfied talaga sa isang mekaniko, syempre relation niya ng mekaniko saka ang nagpapagawa. So kung wala ka ng tiwala doon sa pinagpapagawaan mo, saka kung ngayon lumipat, sabihin mo naman doon sa tawag dito, kung saan ka nagpapagawa, para wala rin siya sama ng loob sa iyo, para hindi tayo maging one-sided. Yun lang mga kois, rectifier ni MTRT sa mga loaded na sa mga naka-load na madaming accessories. Yan na may papaya ko. Salamat guys, salamat MTRT. Bigay naman. Salamat guys. Salamat guys.